Hi class and welcome back to our classroom. Ako po si Madam Salinel at isa po akong teacher na nakabase dito sa Philippines. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga product ng Microsoft at ito ang Sway. So, kung meron tayong Microsoft account, madali lang natin itong makikita. Nandito lang po siya sa kanyang mga waffles kung saan makikita natin yung mga apps na pwedeng gamitin to browse or to create your presentation or to save your files. Isa nga sa mga product na to ay ang Sway. So, ito ang kanyang welcome dash. So, meron tayong create new and tutorials sa upper right window ng ating application. Dito naman po, meron pang available options na pwede natin makita. And then, makikita rin natin dito sa kanyang buong window ay ang start from a document. Halimbawa, meron kang existing Word, PowerPoint, or PDF na gustong ilagay sa Sway. So, pwede natin siyang magawa. So, kiklik lang natin yan and then i-upload natin yung file natin. Gagawa na lang tayo ng separate video para dito para isa-isahin natin yung instruction or yung proseso sa pag-upload ng file na yon. Meron din tayong start from a topic. Pwede rin siyang from scratch. So, pag clinic natin yan, maglalagay lang tayo ng particular topic. Then, bibigyan tayo ng suggestions ng Sway para sa outline ng production natin or ng presentation natin. Tayo naman ang mamimili. Sa baba, kung meron tayong mga previous uploads or previous presentations na ginawa, meron tayong tables dito na pwede natin ma-check or balikan. And so on for that. May mga templates available, merong mga other suggestions. Pero this time, sa video natin, pag-uusapan natin paano gumawa ng Sway presentation from scratch. At ito ay ang Create New. So, click natin yung Create New. And then, eventually, mag-open din siya doon sa kanyang start file. So, meron tayong storyline and meron tayong design. So, sa design, dyan natin makikita yung final output ng products natin or ng outline natin. Okay, so halimbawa, ang topic natin dito, History of Computer. So, yan yung title na ginawa natin. So, pwede natin highlight yan and then emphasis. And then may accent or maglalagay tayo ng link. So, wala pa tayong link na nilalagay, accent or emphasis. Maglagay tayo ng background. Sa background, merong mga suggestions ang Sway kasi ito ay online naman. So, halimbawa, History of Computer. Click natin yan. Ayan. So, meron tayong mga examples of pictures dito na pwede natin magamit. So, halimbawa, ang pipiliin natin ay yung image na ito. Click lang natin yan. Kapag may check mark na, add natin. And then, ito na yung itsura niya. So, close muna natin ito. Ayan na siya. And then, let's click on Design. So, maglo-load na siya. Ito yung title natin kanina. Tayo natin mag-load yung image. So, yung image, kung medyo mas malaki or malaki yung size ng file natin, mag-load siya ng medyo matagal. Okay? So, pipili tayo ng medyo swak sa ating presentation itself. Okay? So, take a look at this. So, ito yung itsura ng ating title kanina. So, naglagay tayo dito. So, tingnan natin kung ang title natin ay naka-emphasize. So, highlight natin lahat. So, emphasize. So, naka-bold siya. And then, kung naka-accent, italic naman siya. Okay? So, ayan yung itsura niya. And then, focus points. So, ano ang itsura ng ating presentation later kung gusto natin nasa taas? Ito yung mobile presentation. Ayan. Or yung computer or desktop presentation niya. Okay, so kung gusto natin makita yung buong picture, yung gustong image ng nilagay natin, so the entire image is important.
So, tingnan natin yung device. So, ito ang itsura niya. Kung aalisin naman natin, ayan ang itsura niya. Check natin. Okay, so nandito lalabas yung mga effects natin or text natin later. Okay, so to add content to that, so click lang natin yung plus sign. And then meron tayong suggestions, text, media, and group. So, text natin. Click lang natin yung text or heading. Kung meron tayong mga subtitle, lagay natin generation 1. And then kung gusto natin maglagay pa ng another picture, click lang natin ito, add. And click lang natin, ayan na siya. So, ito yung mangyayari. So, tulad ng nauna kanina, so meron tayong emphasis, accent, ayan. So, focus point is the same. Okay. So, design. So, ito na yung itsura niya. Ayan. Mag-sway na lang siya. Okay. Meron tayong content dito na pwede natin i-check. Storyline din. And then now, let's have our another content, which is our text. So, this time, we can have our image here na pwede natin mailagay. So, just for this presentation, lagyan lang natin ng sentence. So, ayan yung itsura niya. So, meron tayong emphasis to moderate. Meron naman tayong another feature dito. So, click lang natin kung gusto natin. And then, merong bullets, merong numbers, accent, emphasis, and headings. Okay? So, pwede natin siyang i-check sa design. So, ito ang itsura niya. So, swipe in lang siya. Okay? Pwede naman. Okay? Kung gusto natin makita, on play. So, ayan yung itsura niya. And it will just plug in there. Click lang natin yung mismong picture. Then, ayan. Pwede rin namang arrow key to check on the content of your sway. Okay? So, automatic save din po ito sa sway account natin. So, kung i-close man natin siya or accidentally natin ma-close yung ating browser, okay lang yan kasi pwede natin siyang balikan ulit. And then if we wish to send it to our colleagues or submit it to our teachers, pwede natin i-click yung share. And then pwede naman natin ayan, i-copy. Okay? I-copy ito. Ayan. And then yan yung ipapadala natin doon sa ating colleagues or teachers. Okay, so kung gusto naman natin i-edit, specific natin, pwede naman natin siyang i-edit. Ayan. Yung file, pag pinadala mo sa ating teacher or sa co-teacher, sa classmates, pwede na lang i-edit yung pinadala ninyo. Pero kung viewing lang, ayan, click lang natin yan. Okay? So, mayroon siyang mga specific group of people na gusto nating padalhan. Activity for specific group of people na gusto natin padalhan. So, madali lang po siyang gamitin talaga. So, sana magamit natin yung sway at mag-enjoy tayo sa paggamit ng sway. In alternative to the use of PowerPoint, kung kaya naman yung sway, maganda naman siyang tool din para ma-maximize natin yung mga tools sa Microsoft, lalo na kung subscribe natin siya. Okay? So, mga products ito ng Microsoft na pwede natin magamit. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan kayo. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa panonood at kung nagustuhan ninyo ang video natin ngayon, pakiclick na lang ang like button at i-share na rin para marami pang maabot ang ating klase. I-click nyo na din ang subscribe button at ang notification bell para maging updated kayo sa susunod pa nating klase. Thank you very much and always remember to be kind to one another. God bless. I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love.